Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga awit, Kabanata 27, talatang 14. Ito ang sinasabi: maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at magpakatatag ang iyong puso. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpakumbaba sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Nangangailangan ng kagalingan, O Diyos. Abutin mo sila, Panginoon. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Panginoong Hesus, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga upang patuloy naming idunulog ang kagalingan ng aming mga kaibigan na may mga sakit. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng panibagong kagalingan, pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos at budhi at integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming Diyos, patuloy kami na dumudulog sa iyo upang hingin ng may pakumbabaan na mangibabaw nawa sa buong sanglibutan, sa bawat bansa at sa bawat tahanan ang ganap na kapayapaan. Sobrang napakasarap mamuhay ng mapayapa, O Diyos. Ngunit sadyang may mga kahinaan ang mga taong nagpapasakop sa pakana ng katlaban upang ang bigay mong kapayapaan ay guluhin. Aming Diyos, humihingi kami ng iyong pamatnubay upang mapanumbalik ang tunay na diwa ng kapayapaan una sa aming daigdig. Huwag mo pong hayaan na masakop ng kalaban ang puso ng mga taong sadyang mahina at walang pakialam sa kapwa. Dahil ang masamang epekto nito ay
sa sangkatauhan, lalo na ang mga taong mahirap, ang mga taong nasa laylayan, mga taong walang ibang iniisip kundi mamuhay ng mapayapa. Mga bansa na ang iniisip ay digmaan na sumisira sa aming daigdig. Idinalangin din namin, O Diyos, ang aming bansa. Napakagulo ng political system ng aming bansa. Dahil dito kami ay nadarang sa hindi magandang kalagayan. Imbis na pangunahan ang pagpapalago ng ekonomiya, pagbantay sa sariling kapayapaan, ang pansariling kapakanan ang iniisip. Kahit batid ng mga namumuno ang lupit ng mga bansang gustong sakupin ang aming bayan, sarili pa din mismo ang iniisip. Kaya mapanganib na mawala ang aming sariling kapayapaan, O Diyos. Itinataas din namin, O Diyos, ang aming mga bawat pamilya. Sinusubukan minsan ang isang mapayapa at masayang pamilya sa mga pagsubok sa buhay. Patatagin mo, Ama, ang mga ama, ina, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Maging kalakasan nila ang iyong mga pangako na hindi mo kami iwanan ni pabayaan man. O dakilang Diyos, Hari ng kapayapaan, kung paano mo pinayapa ang dagat na mabangis at pinatigil ang malakas na hangin, naniniwala kami at ng lubos na mayangyayari ang aming mga pagsamo sa iyo. Buklurin mo kami lahat sa iyong mga lingkod upang maging instrumento ng pananambalik ng tunay na kapayapaan. Maging masigasig kami sa pagpapahayag ng mga pagkamit ng ganap na mapayapang buhay ay nagmumula lamang sa iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Maipahayag nawa namin ito ng may kasiglahan at walang takot. Magkakaisa nawa ang iyong mga anak tungo sa pagkamit ng kapayapaan sa sandaigdigan. Ito ang aming dalangin na may pasasalamat. Amin ding inilalapit, Panginoon, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa mga lansangan. Ingatan mo sila, proteksyonan mo sila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, Panginoong Hesus, sila po ay naghihirap, nagtiis na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko na sila po iyong ingatan, proteksyonan sa lahat ng uri ng pagsubok ng mga tukso, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari sa bawat puso ng iyong mga anak na ito. Amin inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga lolo at lola, ang mga matatanda. Sila po'y ingatan mo, O Diyos. Proteksyonan mo po sila dahil ang mga matatanda, O Diyos, ay prona sa mga karamdaman. Dalangin ko rin ang mga nag-aalaga sa kanila. Naway bigyan mo sila ng kalakasan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya, O Diyos, upang maalagaan nila kung meron man ang mga matatanda, Panginoon. Lord, dalangin ko na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na mag-iingat sa mga mangingisda. Ingatan mo sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay iyong pinahinto upang sila, O Diyos, ay patuloy na mga pangingisda.
Aming nilapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga magsasaka na nagtatanim ng palay. Lord, ingatan mo po sila sa kanilang pagtatanim. Bigyan mo po sila ng kalakasan sa araw-araw upang magampanan nila ang pagtatanim ng mga palay, prutas, gulay at iba pa, Panginoon, upang may makain ang iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga ay biyaya sa paghihintay. Ayan. Biyaya sa paghihintay. Ang mundo ay nagmamadali, pero ang Diyos ay hindi. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, halos lahat ay instant. Instant noodles, instant communication, instant results. Sa ganitong kultura ng pagmamadali, hindi na tayo marunong maghintay. Kaya kapag ang Diyos ay tila natatagalan sa pagsagot ng ating mga panalangin, madalas mawala ng loob. Pero kaibigan, ang paghihintay ay hindi kahinaan. Ang paghihintay ay lugar kung saan gumagawa ng himala ang Diyos sa katahimikan. Ang paghihintay ay hindi pag-aaksaya ng oras. Ito ay panahong ginagamit ng Diyos upang ihanda ang ating puso para sa Kanyang layunin. Tatlong katotohanan sa paghihintay sa Diyos. Una, mga biyaya sa paghihintay dahil ang Diyos ay nagtatrabaho kahit tahimik siya. Tingnan natin sa Lamentation, Kabanata 3, talatang 25 hanggang 26. Ang Panginoon ay mabuti sa mga naghihintay sa Kanya, sa kaluluwang humaharap sa Kanya. Mabuti ang umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Kahit walang nakikitang pagbabago, ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Habang tayo'y naghihintay, maaaring inihanda niya ang tamang pagkakataon. Inihanda niya ang ibang tao o inihanda niya tayo mismo. May biyaya sa paghihintay dahil tinuturuan tayong magtiwala. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 3, talatang 5 hanggang 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Habang tayo'y naghihintay, hinuhubog ng Diyos ang ating pananampalataya. Tinuturuan niya tayong kumapit kahit walang kasiguraduhan. Tinuturuan tayong maglakad kahit walang nakikitang daan. At higit sa lahat, tinuturuan tayong magpahinga kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. May biyaya sa paghihintay dahil pinapalalim niya ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi natin kailangang hintayin lamang ang sagot, mga kaibigan. Sa gitna ng paghihintay, pwedeng dumaloy ang mas malapit na relasyon sa Diyos. Marahil, hindi pa niya ibinibigay ang sagot.
pero ang sarili niya ay kanya nang ibinigay. Ayon sa Isaias 40, talatang 31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad na may mga pakpak tulad ng agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Anong gagawin natin habang naghihintay, mga kaibigan? Una, magtiwala sa kanyang oras. Magtiwala tayo, mga kaibigan, sa oras ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kanyang layunin ang pahirapan ka. Hindi kanyang layunin ang pahirapan ka. Kundi ihanda tayo. Ihanda tayo. Magpatuloy sa pananalangin. Huwag manghinawa sa pananalangin. Panalangin ang nagbibigay lakas habang naghihintay. Maging tapat sa maliit na bagay. Ang pagsunod kahit walang sagot ay tanda ng tunay na pananampalataya. Tumingin sa Diyos, kaibigan. Hindi lang ang kasagutan ang iyong tingnan. Minsan, mga kaibigan, ang kasagutan ay hindi ang hinihingi mo, kundi ang pagkakilala mo sa Kanya ng mas malalim. Nalangin tayo. Panginoon, aming kinilala na madalas kaming mainip, magreklamo o mawalan ng loob habang naghihintay. Pero salamat dahil sa gitna ng katahimikan, nariyan ang istorya iyong grasya. Palalimin mo ang aming tiwala, o Diyos. Palakasin ang aming pananampalataya at turuan mo kaming maghintay, hindi lang sa iyong sagot, kundi sa iyo mismo. Pagpalain mo, o Diyos, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita at sumusunod sa iyong kalooban. Puspusin mo sila sa inang iyong banal na Espiritu upang sila, o Diyos, ay makapaghintay, magtiwala, magtiis, magtiyaga sa pananalangin, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Shout out sa aking pinsan diyan sa Tambulig. No, si Maribik, si Lope, si Angging, si Mikoy, at lahat ng Pinatakan clan na nasa Tambulig. Shout out din sa mga nakikinig sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Shout out kay Ashley Losada. Shout out kay Dulce. Shout out kay General Abuhe. Shout out. Pagpalain kayo ng Panginoong Jesucristo. Amen.